Hallelujah. Sambahin ka, O Yahweh. Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh. Ikaw ang Diyos na dakila. Patuloy natin, papurihan natin, Diyos! Sambahin ka, O Yahweh, Diyos na langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos na langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang Diyos na dakila. Lahat ng mga nilalang ay magpuri sa'yo, O Diyos. Walang hihigit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa awitan, sa sigaw, sa tugtugan, sa sayaw, sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos na langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang Diyos na. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos na langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang Diyos na dakila. Ang bawat pulot nitong aming bayan ay sa'yo iaalay. Si Jesus ang Hari at Panginoon ng aming buhay. Sa Luzon, sa Bisaya, sa Mindanao, sa Pilipinas, sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos na langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang Diyos na. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos na langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang Diyos na dakila. Lahat ng mga nilalang ay magpuri sa'yo, O Diyos. Walang hihigit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa awitan, sa sigaw, sa tugtugan, dito sa holy, sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos na langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang Diyos na. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos na langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos na langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang Diyos na dakila.
papuri kay Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, kapag kailanman di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, kapag kailanman di nagbabago. Ikaw ang ating Diyos. Tuloy natin papurihan natin Diyos na buhay. Hallelujah. Nagpupuri, nagpuriwang lahat, papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh. Lapit sa presensya mo, nagpupuri ang lahat, papuri kay Yahweh. Yahweh, sa lahat ng oras, hallelujah. Sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, kapag kailanman hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, kapag kailanman babago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah. Pagpapalay bumubuhos na Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh. Isigaw lahat ng hilala. Yahweh, Yahweh. Bumubuhos na Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y tagumpay. Yahweh, Yahweh. Sigaw lahat ng kilala. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, kapag kailanman hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, kapag kailanman hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, kapag kailanman hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Let's continue worship the Lord. Thank you, Lord. Panibagong taon, Panginoon, ng buhay namin, O God. We declare this 2024, O God. Yung puso namin, Panginoon, na nalalamig, Lord God, papalitan niyo, Panginoon, ng naglalagablab na puso, Lord God.
Consume me with your fire, holy, 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 Holy Spirit. Thank you, Jesus. I know you desire more of me. I hear you calling out to me. Draw me to your presence where you are, Spirit of God, breathe on me. Consume me, oh Lord. Consume me with your fire. Consume me with your fire. Holy, holy, Holy Spirit. Oh Lord. Consume me with your fire. Consume me with your fire. Holy, holy, Holy Spirit. You're the light in me, the fire burning inside of me, breath of heaven breathing life in me. Oh, Holy Spirit, you are the light. You are the light in me, the fire burning inside of me, breath of heaven breathing life in me. Oh, Holy Spirit, you are the light. You are the light in me, oh, the fire burning inside of me, breath of heaven breathing life in me. Oh, Holy Spirit, you are
fire fall in this place right now, oh God. Holy Spirit, we're calling out your name, oh God. Consume me with your fire. Consume me with your fire. Holy, holy, Holy Spirit. Thank you, Jesus, oh God. Thank you, Holy Spirit, oh God. We all know that you are here. You will fall down, oh God. Your fire on us, Panginoon. You're worthy, oh God. You're worthy in every praise, oh God. You are worthy. Deserve praise and honor. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever sing. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Yes, Jesus. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy, Lord. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh Lord, you are worthy, worthy, worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever breathe. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And I will build my life, your firm foundation.
and I will build my love upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Come on, worship the Lord. My eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh Jesus, we put our trust in you. Oh Lord. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around. Holy, oh Lord. Holy, there is You're so good, oh God. Thank you for your presence, oh Lord. Thank you, hallelujah. In wonder, show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, bigyan natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Hallelujah. Malakas po ng palakpak sa ating mahal na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we worship you. We bless your name, O God. We honor you and we glorify your name, O God. Salamat po, Panginoon, sa biyaya po ng buhay, sa biyaya po ng kalakasan at kalusugan, Panginoon, na patuloy mo pong iginagawad sa bawat isa po sa amin na iyong pong piniling, Panginoon. Salamat, Lord, sa oras na ito, sa pagtatapos po ng taong ito, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat at labis po kami, Lord, na namamangha, Panginoon, sa iyong pong kabutihan, sa iyong pong pagmamahal na ginawad niyo po sa bawat isa sa amin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, wala po kaming ibang gagawin kundi patuloy ka po namin parangalan, patuloy ka po namin purihin, at patuloy ka po namin sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ikaw ang Diyos na nag-iisang Diyos na malapit pong sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, sa iyo namin lahat itinitiwala ang gagawin po namin sa maghapong ito, at patuloy, Panginoon,
sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang siyang kumilos sa bawat isa sa amin, at patuloy, Panginoon, maunawaan po namin, O Diyos, ang mga salita na ihahayag mo po sa aming kalagitnaan. Patuloy, Lord, na naman pong bahid karumihan, nakikita niyo po sa bawat isa sa amin. Kami po ay nagpapalinis, Panginoon, at humihingi po, Lord, ng kapatawaran sa lahat ng ito. At patuloy, Lord, na maranasan po namin ang iyong kalapitan sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po. Patuloy namin sa iyo itinataas ang gawain ito. At patuloy, Panginoon, na ikaw po ang aming maitanghal. Ikaw po ay mailagay po namin sa pinakamataas na luklukan, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na tunay pong makapangyarihan sa lahat. Basbasan mo po ang bawat isa sa amin, maging mga kapatid po namin na nakakasama namin via online. Maraming salamat, Ama. Sa iyo lamang po ang lahat po ng papuri, parangal at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Batiin po natin ang kapatid po natin, katabi natin ng mapagpalang bagong taon. Ayan, mapagpalang bagong taon po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon dahil sa biyaya po niya, tayo po ay nasa huling araw na po ng taong 2023. Magpapaalam na po tayo sa 2023. And parang i-reflect po natin, inaalala po natin yung mga bagay po na ginawa ng Diyos sa atin po. Kaya po, ang pag-uusapan po natin ngayon bilang pagwawakas po ng taong 2023 po, it's all about God's favor sa bagong taon na atin pong haharapin. I-welcome po natin yung taong 2024 with all nung hope and faith na ang Diyos po ay patuloy po niya tayong sasamahan at babaguhin para po ay magamit niya tayo ayon po sa kanyang kalooban. So, handa na po ba tayo? Tayo po ba ay nagkaroon na po ng mga tinatawag po natin reflection? Nag-reflect na po ba tayo doon po sa itong taon na to na 2023? Kasi tayo po, common po sa atin na kapag tayo po ay tatawid na po sa panibagong taon, mayroon tayong mga tinatawag na gumagawa tayo ng mga sarili nating New Year's resolution. So, yun po ang karamihan po. At kadalasan po, pag gumagawa tayo ng New Year's resolution, halimbawa, ang goal ko for this year, medyo concerned doon sa health. So, mag-a-adjust tayo. Kaya lang, sad to say, hindi pa nakakarating po ng pangalawang buwan. Medyo nababiolate na po natin yung goal natin at bumabalik na po tayo doon sa habit natin na kainin na ng lahat ng bagay na gusto natin kainin. Pero ang goal natin, ang New Year's resolution natin, ay i-strengthen po natin yung health natin by disciplining yung ating pong mga bagay po na inilalagay po natin sa ating pong katawan. So, kaya po, mahalaga po na pag-usapan po natin ang mga bagay nito. Mahalaga din po na dapat tayo po bilang mga pinili po ng Diyos, bilang tayo po ay mga tinawag po ng Panginoon, mayroon po tayong bagay po na lagi pong tinitingnan. Dahil kapag tayo po ay hindi po nagsiset ng goal natin sa buhay, kapag hindi tayo nagbibigay po ng mga bagay-bagay na ano yung mga babaguhin natin, na hindi natin nabago or hindi tayo nakasunod sa kalooban ng Diyos during the past year, mahalaga po yon sapagkat doon po na tayo po ay napapalago. Kasi kung hindi po natin babantayan at hindi po tayo sang-ayon po sa kalooban po ng Panginoon, of course, paulit-ulit lang po yung mga bagay na nagaganap sa atin. Wala pong tinatawag na progression. Wala pong progression po sa buhay. Dati, spiritually, ganito ka, pero hanggang for how many years, ganun pa rin ang kalagayan mo. So, napakahalaga po. But today po, ang nais ko pong impart po sa inyo, it's all about God's favor in the new year. Naniniwala po ba kayo ng bawat taon po ay ginagawa po ng Diyos na favor para po sa kanyang mga anak? Amen po. Yun po ang makatotohanan po sapagkat dito po sa ating pag-uusapan ay ibibigay ko po sa inyo ang talata po sa Bible na nag-i-insure po or nag-a-assure po sa atin that every year po, ang Diyos po ay kinukoronahan po niya ang bawat taon ng kanyang kabutihan. Of course, pag ikaw po ay mayroon pong relasyon sa Diyos because this verse na isi-share ko po sa inyo, ito ay sinasabi doon sa mga taong mayroon pong malinaw na relasyon sa Diyos. So, kaya basahin po natin yung salita ng Panginoon na matatagpuan po sa Psalms 65
verse 11. Actually, yung buong chapter ng 65, dapat babasahin natin. But then again, ibibigay ko na lamang po sa inyo yon. So, ito na lang po ang kunin natin, yung pinaka-text po na gusto ko pong babaran po natin para makakuha po tayo ng mga biblical principles or insights na magagamit po natin and facing or welcoming this year 2024. Ano po? So, sabi rito sa New Living Translation, sa Psalm 65 verse 11, you crown the year with a bountiful harvest. Di ba ang sarap pakinggan? Even the hard pathways overflow with abundance. Ulitin ko po, you crown the year with a bountiful harvest, even the hard pathways overflow with abundance. So makikita natin sa verse nito, sabi ko nga sa inyo, kung babasahin niyo po yung buong chapter ng chapter 65 po, makikita po natin, ang title nito ay Pasasalamat at Pagpuri sa Diyos. Sapagkat marapat po na tayo po ay lagi pong nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos sapagkat malinaw po sa salita ng Panginoon na binasa po natin ngayon na every year po na pinapahintulot ng Diyos na manatili po tayo, ito po ay lagi po niyang nilalakipan ng kanyang kabutihan. Ano po? Again, sasabihin ko po sa inyo, kapag tayo po ay may relasyon sa Diyos, ito po yung tayo po ay qualified dito po sa salita po ng Panginoon na atin pong pag-uusapan sa oras na yon. Sa oras po na ito. So, sa paglipas po ng taon or as this year end, ano po, sabi ko nga sa inyo, gumagawa tayo ng mga reflections. Gumagawa tayo ng reflection at ang ilan po sa atin, nare-recall po natin for 12 months, meron tayong nabubuong testimonies, right? Meron tayong mga testimonya, meron tayong mga naalala na sasabihin natin. Kung i-compare ko yung 2022 sa 2023, parang mas better yung 2023 ko. Di ba? May mga ganun tayong comparison. So, ngayon, pag nagko-compare po tayo, babalikan po natin ano yung mga bagay na ginawa natin noong 2021 at naging maganda ang 2022 sa atin. Ano yung mga adjustment na ginawa natin? Mahalaga po yon sapagkat doon po na nagkakaroon tayo ng progression. So ano yung mga bagay na ginawa mo ng 2021 na dahil hindi mo siya inayos, medyo hindi maganda, parang dry season sa iyo yung 2021. Ano po, dry season sa iyo yung 2021. Naalala ko po, kung babalikan po namin mag-asawa yung mga nagdaang taon, since simula po nung 2018, it started with 2018, 19, 20, 21, 22. Lahat po ng taon na ito ay masasabi po namin para kaming nahulog po sa isang malalim po na balon na napakadilim po ng aming nilalakaran pero salamat sa biyaya ng Diyos, somehow nakakakita kami ng liwanag. Alam niyo po yung bagay na marami kang gustong gawin, marami kang gustong ayusin pero hindi mo siya magawa because ang dami mong bagay na dapat unahin. So nandun ka sa isang malalim po na kalagayan na hindi mo maiintindihan. Salamat na lamang po sa biyaya ng Diyos dahil kung ikaw po ay lalagay lang sa sarili mong kapasidad or kakayahan, talagang bibigay at give up ko na po. Ano po? Ganun po ang kalagayan. Ang tawag po namin doon is a dry season. Bagaman dry season siya, ito yung season din kung saan kami po ay sinubok po ng Diyos para patatagin. Ganun po tayo mga Kristiyano po in every purpose, in every situation, in every dry season na inaalaw ng Diyos sa atin, may layunin ang Diyos. Ang una po dyan ay para po tayo ay maging dependent sa Kanya. That's number one. Maging dependent tayo sa Kanya. Second, i-develop ng Diyos yung karakter na mayroon tayo, na yung bagay na hindi natin kailangan sa paglilingkod natin sa Kanya ay maalis at mapalitan ito ng bunga ng banal na Espiritu ng Diyos. So ganun po yung process na ginawa sa amin ng Panginoon. And as I reflect po, itong 2023, ito yung isa sa pinakamainam na taon na mayroon kami. Alam niyo kung bakit? Kasi yung 2022, na ipatutuo na po ni Pastora Gracia na yung po yung dulo na kung saan ay akala namin hindi na tayo makakapagdao sa lugar na ito. At wala na rin po yung school sapagkat binigyan kami ng deadline ng December 23, 2022. But because of the grace of God, but because of the act of goodness of God na pag-uusapan natin ngayon, so naging better po yung taon ng 2023 because dineclare po namin ang 2023 as the year of recovery. So yun po yung aming declaration. May mga kanya-kanya po tayong declaration po sa buhay po natin. That's why kapag dumadalo po tayo, di ba, pagpasok po ng January, may dadaluhan na naman po tayo na gawain po yung shielding night.
Noon po sa ating pong mga kasamahan po doon sa Taytay New Life po, at tayo po ay nagdi-declare po. And kami po mag-asawa, nag-declare kami na ang taong 2023 is the year of recovery. And this year, 2024, ang declaration namin that this year is a year of increase, a year of a bountiful harvest. Kaya po ang tema po natin is Kingdom of God knows no bound. So ibig sabihin, talagang yung harvest po na gagawin ng Diyos, if we are going to be aligned doon sa kalooban ng Panginoon, hindi tayo magiging tulad nito pagdating po ng panahon. So yun po yung ating pong dinideclare po. Kaya po sa oras po na ito, sabi ko nga, yung taong 2023, ito po ay better year for us. Kung tayo po ay tatanungin, ano ang evaluation ninyo sa taong 2023 para sa inyo? Ito pa ay better year for you? Or ito ba ay dry season para sa inyo? So mahalaga po yon na inaalam natin yon sapagkat mahirap pong harapin ang bagong taon na ibibigay sa atin ng Diyos kung wala pa rin tayong pangunawa bilang mga anak ng Diyos. Kasi tayo po ay ang nais ng Diyos, diba? The nature of life is to grow. So yun po yung nature ng buhay, kailangan lumago. Kung hindi tayo magkakaroon ng reflection, hindi po tayo mababantayan, di po natin mababantayan yung progress po natin, specifically or most especially in our spiritual life. Kasi ang lahat ng bagay na nagaganap sa atin in all aspects of our lives, lagi natin tatandaan, lagi ito nakakonect sa ating spiritual na buhay. At kung paano po natin hinaharap yung mga bagay-bagay na nagaganap sa ating buhay, kahit ito man ay mahirap na kalagayan, nakadepende ito kung paano natin inaayos ang ating spiritual na buhay. Sapagkat tayong mga tao, we are spiritual in nature. Kaya lang tayo naging tao, kasi tayo po ay bagay lamang eh. Inugis tayo ng Diyos sa lupa, nung tayo po hiningihan ng Panginoon, that's the Spirit of God. That's why in nature, we are spirit. So kung may priority na dapat i-prioritize natin as Christian, it is our spiritual life. Our spirituality, our relationship with God. Kasi the only way para mabuhay tayo ng masagana at matagumpay at punong-puno ng tinatawag po natin yung sinasabi sa John chapter 10 verse 10 letter B, buhay na ganap at kasiyasiya, kailangan lagi natin tinitingnan at ini-evaluate ang ating spiritual progress. Doon po yung nakasalalay kasi kahit gaano pong tagumpay ang gawin natin sa buhay, of course, pag ikaw po ay magsisikap, kapag ikaw po ay magpapagal talaga at magpupunyagi ka talaga sa karir na mayroon ka, hindi po malalayo na kahit wala kang relasyon sa Diyos. Kasi maraming ganyan. Pag tinignan po natin ang mundong ginagalawan natin, magtatagumpay ka talaga sa aspeto po ng iyong karir, sa aspeto po ng pinansyal. Maraming ganon makikita natin. Pero at the end of the day, kahit gaano po kataas ng tagumpay na naabot mo, kaya mo nang bilhin ang lahat ng gusto mong bilhin. Pero at the end of the day, may kulang ka pa rin na mararamdaman sapagkat hindi ka talaga nakakonect doon sa nature ng buhay na meron ka because your life is really an spiritual life. Kaya po at the end of the day, may mga tao po na kahit ang yaman na po nila, mabibili na nila lahat ng gusto po nila, pwede na lang puntahan lahat ng gusto nilang puntahan, pero sa dulo po noon, malungkot pa rin ang buhay nila. Sa dulo po noon, punong-puno po sila ng tinatawag po natin anxiety. Nadidepress pa rin po sila. At marami po ngang mga tao na kahit mayaman po, nagpapakamatay. Right? Why? Kasi hanggat hindi po natin nakukuha talaga na kailangan makakonect tayo doon sa spirituality po natin at maging tama po yung pundasyon ng ating spirituality, hindi po natin makukuha yung tinatawag natin the spirit of contentment. Hindi ka magiging kontento. Ganun po ang nangyayari po sa atin. Kaya po mapapansin po natin even in our politics, yung iba po papasok po sila, ang sabi nila, kukunin lang nila yung taon na to. Pero the moment na nakapasok na sila doon sa kapangyarihan, halos ayaw na nilang umalis sa kapangyarihan. Umikot ka sa buong Pilipinas. Sino yung mga namumuno doon? Of course, hindi tayo against po doon kung maayos naman po ang pamamalakad. It's okay. Pero lagi natin tatandaan, hindi naman lahat ng namamalakad ay maayos.
Pero nakikita po natin yung kagahaman ng isang tao na kapag nailalagay sa isang posisyon, alos ayaw na nilang bitawan. Pagtapos ng tatay, papalit ang anak. Pagtapos ng anak, papalit ang asawa. Pagkatapos ng asawa, babalik. Paulit-ulit po ang nagaganap. Ano po? At ang isa bagay po na pag nagre-reflect po ako, at tinitingnan ko po siya kasi as I reflect po, ang isang malungkot po na kalagayan na even po yung organization po ng mga lingkod po ng Diyos ay hindi ko maintindihan bakit hindi nakaka-align doon sa layunin. The reason why sumasama ka sa ganong organization, the reason why you are engaging yourself to that organization or sumasama ka doon, nag-join ka, for the very reason, gusto mong mai-advance yung righteousness of God. But the bad thing, the sad thing na makikita natin, ikaw, lingkod ng Diyos, nagiging kasangkapan ka ng isang political leader para ma-advance yung kagustuhan niya. So yun yung masakit po na pangyayari because sometimes ang tao po naka-focus tayo kung paano tayo makakapag-create ng connection. Nagpo-focus tayo kung paano tayo lalawak yung ating pong influence na kumbaga mai-elevate po natin yung pagkatao natin. Pero kung babalik po tayo sa mga pinag-aaralan po natin, ang reason sa bawat lugar na pupuntahan natin na ipapahintulot ng Diyos, kailangan nandun tayo to advance the righteousness and the light of God. That's why sabi ng Lord, we are the salt and the light of this world. So yun po yung malungkot po. But then again, tayo pong mga Kristiyano, ito'y paalala po sa atin. Ano po, as we welcome this year 2024, maging mapagbantay tayo. Kailangan po, para po maging matagumpay ang taong 2024 natin, kailangan magpagbantay tayo sa ating pong spirituality. Alam niyo po, yung bagay na pinagdaanan namin since 2018 hanggang 2021, 2022, because of these dry seasons of our lives, ito yung nag-strengthen sa amin na mag-focus kami sa aming spiritual na buhay. And because of that, sabi ko nga sa inyo, yung 2023 naging better year for us because inayos ng Diyos ang spiritual po namin at nagpaayos kami sa Diyos. And because of that, naging better po ang aming pong appreciation, naging better po yung aming pong approaches doon sa mga bagay na pinagdadaanan namin na pangit. Nagkakaroon kami ng tamang priority in life at lagi naming inuuna with the grace of God, lagi naming inuuna yung gawain ng Panginoon. And because of that, na-level up yung aming spirituality at ang bawat bagay na dumadaman sa amin, even pangit po siya, lagi namin siyang tinitingnan as an opportunity. As an opportunity to develop our character na makarating kami doon sa likeness of Christ. So ganun po yun. Kaya po sa oras po na ito, pag-uusapan po natin yung tatlong insights or tatlong thoughts na pwede natin makuha dito sa verse 11 po ng Psalm 65. But then again, dapat mabasa natin lahat ito kung kayo po. Kasi mamaya po, himayin ko rin po siya. Ano po? So tingnan po natin. Number 1 po, tatlong bagay po. Sabi rito, sa Psalm 65, isa-isahin ko po yung tatlong spiritual insights po. Sabi rin sa New Living Translation, hinighlight ko po, you crowned the year. So sabi ko kanina, number 1 pong thought, sabi rito, God places a crown of favor on the year. So ulitin ko po, bawat taon sa mga tao na naglilingkod sa Diyos, sa mga tao na tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, bawat taon po natin ay kinokoronahan po ng Diyos ng kanyang favor. So, bakit ko po ini-emphasize to? Sapagkat malinaw sa atin, kung dry season yung pinagdadaanan mo ngayon or for several years, puro dry ang pinagdadaanan mo, lagi mong tatandaan na laging may pag-asa sapagkat Kristiyano ka. Anak ka ng Diyos, royal priesthood ka, you are chosen by God, therefore, you are qualified dito sa salita ng Diyos that every year, God places and crown that year with His favor. So, ibig sabihin, may pag-asa ka, may pabor ka na nagmumula sa Diyos. Amen po, dapat maintindihan natin yon. Kaya kahit po, pangit ang pinagdaanan mo sa nagdaang taong ito, kailangan ma-realize mo. Kailangan bumangon ka. Kailangan magpalakas ka. Kailangan magpalusog ka, huwag kang ma-depress. Why? Because itong year na taon na to, una mong narinig before the end of this year,
ang una mong narinig, teka lang, ang taon pala, bawat taon ko pala, dahil ako ay anak ng Diyos, kinukoronahan ito ng Diyos ng kanyang pabor. Therefore, bakit ako magmumukmok? Right? So, ito yung kabutihan ng Diyos bago tayo magpaalam sa 2023. Pinapaalala sa atin ng Diyos, anak, ano man ang pinagdaanan mo sa nagdaang taon, don't worry. Put it in my hand. Past is past. Always remember that every year na binibigay ko sa iyo, I will always crown it with my favor. Tama? So, with that, magkakaroon po tayo ng motivation. Babangon tayo, ayos tayo, at magsiset tayo ng mga goals in life. And setting the goal, always put in the highest list ang ating pong Panginoon. Because that's the only way to do it. Para po maging matagumpay. Ano po? So, pag pinag-usapan natin yung crown, kasi sabi crown of favor of the year, yung crown po, ito po ay special or glittering buds, di ba yung mga corona po, na usually po, ito po ay ginagamit po ng mga kings. Ito ay ginagamit po ng mga queens. Ano po? At ito rin po yung ginagamit ng tinatawag natin mga emperors. Or in short, ito po yung mga sinusuot po doon sa mga royal people, mga dugong bughaw. Kung tawagin po natin, ano po. At even po, during the Bible times, sa mga sporting events po, yung pong crown po na yan ay ibinibigay po doon sa isang tao na nagwawagi sa bawat paligsahan. And even at our day, present time po natin, yung Miss Universe, Miss International, yung lahat po ng mga competition po nito sa beauty contest, pag sino yung nananalo, nilalagyan po siya ng corona. But pag nilagay po natin, yung crown po na yan, generally speaking, or specifically, ito po ay na-identified doon sa mga royalty, sa mga royal blood. So, pag sinabi corona, ito ay specifically ginamit para doon sa mga royalty. Ano po, itong mga matataas po na tao na ng lipunan na mayroon po tayo. Now, pero alam po natin that this crown, yung crown na ito, katulad po sa Miss Universe, yung crown po na ito ay mayroon po siyang season lang. Mayroon po siyang expiration, right? Halimbawa, Miss Universe ka for this 2023. So pagpasok ng 2024, matatapos na yung season of royalty mo, yung pagiging yung crown na beauty queen ka. So ibig sabihin, may expiration. Pero alam niyo po ba, tayo pong mga anak ng Diyos, tinawag po tayo ng Diyos na royal priesthood. So di ba, ang crown, it is only for the real people, mga dugong bugaw. Tayo po, gusto ko pong ipaunawa sa inyo, sabi po ng salita sa 1 Peter chapter 2 verse 9, tayo pong mga Kristiyano na nagsuko ng buhay sa Panginoon, ang tawag po sa atin is royal priesthood. So ibig sabihin, dahil kasama ka doon sa dugong bughaw na tinubos ng Diyos, ang nananalaytay sa iyong dugo ngayon ay dugo ni Kristo. Therefore, bahagi ka ng tinatawag natin, the royal priesthood. And because of that, mayroon kang crown. You have this crown na binigay po sa iyo. Kaya po, pag Kristiyano ka, hindi ka dapat madidepressed. Pag Kristiyano ka, dapat hindi ka tatamaan itong mga anxiety na to. If you are just know your position as Christian, that you are chosen generation, not just a chosen generation, a royal priesthood. You have this crown of favor of God every day of your life. Amen po. And yun po yung ginawa sa atin ng Diyos. Kaya po, kailangan natin maintindihan po yan, sapagkat yan po yon. At totoo po, sabi po rito, God always crown us every year with His grace. Tama? Yung grasya ng Diyos na mayroon po na binigay sa atin, ito yung laging nagko-corona sa atin every step ng ating buhay, including the challenges na hinaharap po natin every year. Diba? Because of the grace of God, ito yung crown na nilalagay sa atin ng Diyos, kaya tayo nagtatagumpay. Kaya po kung malaki pong pagkakamali, kapag tayo po ay nagplano at hindi natin inilagay sa pinakamataas sa planning po natin, yung spirituality natin, malaking problema po yan. Sapagkat at the end of the day, maabot mo man yung mga gusto mong mangyari sa karir mo, sa negosyo mo, pero nakalimutan mong ilagay as one of the top priority yung spirituality mo, at the end of the day, hindi pa rin magiging masaya ang buhay. Kaya po, ganun lagi. So lagi natin ibabalik natin lagi sa isipan natin, ako ay pinili ng Diyos
Ako ay bahagi ng dugong bughaw na pamilya, and I'm always crowned with God, with His favor and grace every year. So wala akong dapat na ipagmukmok. Kailangan harapin ko ang bawat pagsubok na pinagdadaanan ko because my God is greater than and big than the problem that I am encountering. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon. And kung titingnan po natin sa Bible, mayroon pong mga crowns na na-mention po ang Bible at papasadahan lang po natin. Sa 2 Timothy po, mayroon pong tinatawag si Paul doon na crown of righteousness. Sabi raw, now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. So ito yung mga different crown na nabanggit po sa Bible. Number 1 po, yung sinabi ni Paul, the crown of righteousness. Second po, sinabi ni James, the crown of life. Di ko nababasahin po, the crown of life. Next po, sinabi po sa Isaiah, the crown of beauty. Ano po? Next po, sabi po sa 1 Corinthians 9:25, crown that will last forever. O ang tawag po natin dyan, eternal crown. Ano po? Then another thing po, sa 1 Peter chapter 5 verse 4, tinawag po ni Peter yung the crown of glory. Yung putong po ng glory po ng ating Panginoon. And then, the last one po sa Isaiah 51 verse 11, the crown of everlasting joy will crown their heads. So ito yung mga crowns na mayroon po ang isang Kristiyano na matatagpuan natin sa Bible. But here sa pinag-aaralan natin, in Psalm 65 verse 1, ang crown po na sinasabi ng Panginoon, number 2 point, you crown the year with a bountiful harvest. Specifically, yung crown na binigay po sa atin ngayon, yung every year, ito yon. The crown of favor God gives is a bountiful harvest. So every year pala, ang Diyos po ay kinukoronahan niya tayo ng tinatawag po natin His act of goodness. Kasi kung titingnan po natin sa King James or New King James Version po, ang word po na to sa Psalm 65 verse 11, ang ginamit, His goodness. Yung bountiful harvest, pinalitan siya ng His goodness. So ibig sabihin pala, every year, God crowned us with His goodness. With His favor. With His bountiful harvest. So dapat yun yung ating expectation. Dapat dandun tayo sa spirit of expectation that every year God crowned us with His bountiful harvest. So marami pong bansa at even the United Nations po at ang very popular po ay itong Chinese na ginana natin pong nakikita na every year po nilalagyan po nila ng identification ng bawat taon. Pinapangalanan po nila ito, Year of the Rabbit, Year of the Rat, di ba? Pag tiningnan natin sa iba, Year of the Children. So may mga ganun po at nung tiningnan ko po yung Year of 2024, tama po ba nakita ko? That ang 2024, sabi ng mga Chinese po, the Year of the Wood Dragon. Parang the Year of the Dragon. Parang ganun po yung... At sabi nila, pag ikaw po ay meron silang mga categories ng sa zodiac sign nila. Na of course, tayong mga Kristiyano, hindi po tayo naniniwala dyan. But just to illustrate po yung context po ng pinag-uusapan natin, may mga paniniwala sila na pag Year of the Dragon, meron silang category ng mga year na kung ano ka pinanganak, and you are part, mga ano tawag dyan, mga horoscope sign, na ikaw ay parang ako, halimbawa, ako ay December, ang aking pong zodiac sign ay nagpo-fall doon sa Sagittarius. And Sagittarius is part of the Year of the Dragon. So kung titingnan ko yun, ibig sabihin na yung taon na to ay para sa akin because I am, yung lahat ng Sagittarius po, kayo po ay matagumpay sa taong ito. Eh paano naman yung iba? Hindi ba sila magiging matagumpay kasi hindi sila Year of the Dragon? So di ba parang unfair? Pero pag tinignan po natin ang context ng Bible, pag Kristiyano ka, pag anak ka ng Diyos, every year is a year of favor. Right? No matter kung anong ipangalan nila, Year of the Rat, Year of whatever it is, but for you, this is the year of the favor of God. Amen po? Because you are Christian. Anak ka ng Diyos eh. So lahat, because malinaw po sa binasa natin that every year God crowned with His favor. So, ngayon, ganun po ang nangyayari po. Kaya po, makikita natin, kapag nalaman po natin that
as Christian, one of the benefits na mayroon tayo ay kinukoronahan tayo ng Diyos ng kanyang kabutihan every year. Ito yung magbibigay sa atin ng malalim po na comfort. Kapahingahan po. Kung pagod na pagod ka sa nagdaang taon, napakinggan mo ito, magbibigay ito sa iyo ng kapahingahan. Teka lang, parang mali yata yung pagkakatingin ko sa aking kalagayan. Taon-taon pala ay kinukoronahan ako ng Diyos ng kanyang pabor, ng kanyang kabutihan. So dapat hanapin mo yon. And the only way para matagpuan mo yon, nandun yun sa spirituality. Papasok ka doon ngayon sa spiritual na relasyon mo sa Diyos. Kailangan palalalimin mo ngayon yung relasyon mo sa Diyos para matagpuan mo yung tinatawag po sa salita ng Diyos that every year, God crowned that with His favor. Kaya hindi natin siya natatagpuan kasi iba yung focus natin. Iba yung motivation po natin sa paglago po natin. Ang motivation natin ay iba. But kung ang point of reference po natin ay ang salita ng Diyos, matatagpuan natin ang katotohanan ng salita ng Diyos that every year God crowned it with His favor. Ganun po yun. Kaya po, it is very mahalaga ito at napapakinggan po ng bawat isa po sa atin sapagkat ito yung dapat natin ipamuhay sa taong natin, especially if you are part of this family, Holy Deliverance. Why? Because we are embracing the theme, Kingdom of God knows no bound. Ibig sabihin, sky is the limit. Even your career, even yung buhay mo, spirituality, pag inuna mo yung spiritual, sky is the limit. Ibig sabihin, whatever you desire, kapag inuna mo ang gawain ng Diyos, I believe God will give you what's the desire of your heart. Kasi ganoon naman po ang sinasabi ng Panginoon. Now, tingnan po natin yun, dahil di na natin binasa po yung buong chapter 65. So, iisa-isahin ko lang po yung acts of goodness of God dito po sa Psalm 65 na binasa po natin. Wala ba, Ate Jaisel? Ayan. The act of God's goodness na makikita po sa Psalm 65. Pag binasa mo yung entire chapter po ng Acts 65, hindi ko na binasa. Number 1 po, na act of goodness ng Lord, He answers our prayers. Ang mga panalangin po natin na nakakonekta sa kalooban ng Diyos, lagi po niya itong sinasagot. Ano po? Verse 2 yan. And then verse 3 po, He forgives our sin. Bibilisan ko na lang. Verse 4, He fills us with the good things of His house. Lagi niya tayong pinupuno ng kanyang kabutihan. Verse 5, He answers with awesome deeds. At kapag sumasagot ang Diyos, talagang namamangha tayo. Ano po? Verses 5 to 7, He protects us. Verse 8, He does wonders. Yung mga bagay na parang hindi na posible, nagiging posible po sa Diyos. Kaya namamangha po tayo sa Kanya. And the last one, verses 9 to 13, He sends rain and makes the land fertile as the climax to a year of abundant blessing. Now, itong pinakadulo po sa verses 9 to 11, because the context or the setting of the Bible is agriculture, so kailangan maintindihan natin to. So, bakit po He sends rains and makes the land fertile? Because yung context po ng Isaiah, ng Psalm 65, galing ito sa dry season ng isang setting po ng agriculture. Now, mahalaga po ito sapagkat kapag dry season po yung pinagdaanan ng mga farmers, kailangan nila ng ulan. And this rain, ito yung nagsisil. Yung ulan po na darating, ito yung nagsisil ng bountiful harvest na makakamit po nila. Kaya po sabi rito, He sends rains and make the land fertile. At dito po sa atin, di ba, may dalawa tayong season. Because tropical area po tayo, tropical country tayo, ang season natin is, ano po yung rainy, and yung tag-ulan, tsaka tag-araw. Wala tayong taglamig. Ano po, kaya makikita po natin na kailangan mabalanse. Kaya po, kung mayroon pong nakakaunawa po at madaling makaunawa po patungkol po sa setting po ng Bible, maganda itong mga may experience po sa agriculture. Sapagat naiintindihan, because the nature of life na makikita po natin sa mga halaman, sa mga hayop, nakarelate ito dito sa ginagawa po at pinag-uusapan natin sa Bible. So makikita natin, yung act of goodness ng Lord ay nandito. Binigay niya ito lahat sa atin. At mahalaga ito sapagkat kung titignan po natin, kung every year pala, ganito ang ginagawa ng Diyos sa atin, malinaw sa atin, sino ang magmumukmok sa mga bagay na mahihirap na pinagdadaanan natin? Hindi. Kundi magiging catalyst lang po siya
magiging catalyst lang po siya para mas lalo tayong maging matagumpay yung mga pagsubok na pinagdadaanan po natin sa buhay. And as an illustration po, kung babalikan po natin in the ministry that we have, bagaman hindi pa very significant yung increase na nangyayari po sa ating church, but I do believe in my heart na mayroon pong transformation na nagaganap in the ministry of God dito sa atin sa Holy Deliverance. Why? For the past years, wala tayong mga cell group, right? Wala talaga tayo. Pumupunta tayo ng simbahan, basta mahalaga tayo po'y makadalo every Sunday. That's enough. Makakanta tayo rito. Pero nung dumating po itong system na ini-embrace po natin, naiintindihan po natin, nagkakaroon tayo somehow, dati wala tayong guilt eh. Basta mahalaga, nakapunta ako ng simbahan, every Sunday, that's enough. Okay na ako the entire week. Babalik na lang ulit ako kahit hindi nga ako makadalo ng midweek service eh. Kahit hindi nga ako makadalo ng prayer meeting, okay lang. Basta every Sunday, wala tayong guilt na nararamdaman sa puso natin, spiritually speaking, sapagkat ganun yung ating pong kondisyon. That's the culture that we have. But along the process na ginagawa ng Diyos, somehow, I believe in my heart, na kayo po ay nagkakaroon kayo ng guilty o nagkakaroon kayo ng burden sa isip ninyo pag hindi kayo nakakaganap sa bagay na pinapagawa sa inyo ng Diyos. And that's a good sign. Kasi kesa naman wala kang nararamdaman. Kasi kung wala kang nararamdaman, walang pagbabago kang gagawin. Pero kung nakakaramdam ka na parang nakakahiya, nagigilt ako kasi hindi ako nakapag-devotion, nagigilt ako kasi hindi ako nakatayo kanina, nagigilt ako kasi hindi ako nakakapaggawa ng cell group ko, that's a good sign. That's a transformation. That's a progression. Kaya lang, dapat masustain natin yan, na yung nararamdaman natin guiltiness in spiritual, dahil hindi tayo nakaganap, hanapin natin. Kunin natin yung solution, nang sa gayon, maging matagumpay tayo. Hindi yun, pakiramdam lang, pagkatapos ng pakiramdam, pababayaan natin. Hindi. So, may progression po nangyari. Kaya po, itong taon na to is a better year. Kasi kahit papaano po, kahit nangangapa tayo, some of you, may mga cell group kayong hinahandle ngayon, right? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Nagdaang taon, wala tayong mga cell groups. Basta, sama-sama lang tayo, nagpapalao, attend ka sa Sunday, ha? Pero ngayon, at the middle of the day, of the week, may mga cell group tayong hinahandle. Nangangapa nga lang tayo kasi bagong kultura, bagong pamamaraan, pero at the end of the day, makikita natin, somehow may progression. And I believe, in my heart, sa biyaya at tulong ng Diyos sa pagpapatuloy natin, yung year 2024 is very different sa magiging taong itong 2023. Amen? Spiritually speaking. Why? Kasi nagsisimula na po ang bawat isa po sa atin. Sabi po ng isang kasabihan po, you may lack the fastest, the finest, and the latest, but you won't lack what is needed. Minsan itong nagdaang taon, kulang ka man ng mga bagay na parang yung mabibilis. Kung ang cellphone mo ngayon ay hindi iPhone 14, ang bagal, katulad ng cellphone ko, hindi siya fastest, hindi siya finest, hindi siya fine, at hindi siya latest, pero nakatitiyak naman ako na lahat ng pangangailangan ko ay tinugon ng Diyos. Because if you are Christian, you are children, one of the children of God, you won't lack what you needed. Kasi lahat ng kailangan natin, tutugunin ng Diyos, not our wants. Kaya ang tinutugon ng Diyos una, yung needs natin, not our wants. Kaya sabi rito, totoo itong sinabi nitong isang lingkod ng Diyos, na you may lack of the fastest, we may lack of the finest, of the latest, but we won't lack what we needed. Amen po? And then, for the last point po, ito po, even the hard pathways overflow with abundance. Anong ibig sabihin? Sabi po sa pangatlong insights po, the last one, God's favor will be seen even in the hard places. Hindi po natin maalis gano'n man kaganda ang pinag-usapan natin sa number 1 at number 2. Na every year ay kinakrown ng Diyos ng kanyang favor. Every year na nilalagyan ng Diyos, meron tayong inaasahan na bountiful harvest because of His act of goodness. Amen? Pag titingnan mo po yun at kaya ang Bible po, kompleto siya eh. Pag titingnan mo lang yung side na yun, parang ayaw mo nang pag-usapan nitong panghuli. Kasi yung dalawa na yun, okay na yung Lord, puro magaganda.
Pero kahit may pangit, lagi natin tatandaan, nandun pa rin ang favor ng Diyos. Ang ibig po sabihin, every year po, hindi po mawawala na mayroon tayong bagay na mahirap na pagdadaanan. Mayroon tayong mga dry season pa rin. Meron tayong mga challenges in life because that's part of life. Hindi pa pwedeng wala ka ng problema pagdating ng 2024. Minsan nga, mas mabigat pa. Ang pinakamaganda lang, ang advantage lang po natin, because nag-set ka ng bagong rule sa buhay mo, naunahin mong spirituality mo, yung mga bagay na pinagdaanan mo noon na hindi mo na pagtagumpayan, I believe, pagpasok ng 2024, magiging matagumpay ka because umayon ka doon sa naisin ng Diyos. Umayon ka doon sa nature ng buhay mo. That's the spiritual. So, ibig sabihin, yung hindi mo na pagtatagumpayan noon, halimbawa, hindi mo maalis yung pag-iinom, paninigarilyo, pagsusugal. Ngayon, babaguhin mo ngayong approach mo, pupukus ka sa spirituality mo. I believe, pagpasok pa lang ng taon, matsitsikan mo na yon na napagtagumpayan mo yon. Why? Because inayos mo eh. And as you go along, ang pag-aayos po ay hindi po isang upuan lang. Katulad po yun ng proseso po na ginagawa ng Diyos sa atin, yung sanctification. It's a lifetime. Tuloy-tuloy po yung pagbabantay na ginagawa natin sa buhay natin. Amen po, tuloy-tuloy po. Bakit po? Bakit ko po sinasabi to? Kasi yung mga bagay po na lagi tayong nadadapa, paulit-ulit doon sa bagay na ginagawa po natin, sinasayang po natin yung progression na dapat po sana nung 2021 pa nangyari na sa'yo. But God is very patient sa atin, na pilit niya tayong iniintindi, habang pilit din natin paulit-ulit na ginagawa yung mga pagkakamali, lagi tayong magsusorry sa Lord, tinatanggap naman tayo ng Lord because of the grace of God. Pero sayang yung mga progression sana na nangyari na sa atin kung tayo po ay natuto sa isang pagkakamali at inilapit natin sa Diyos at nagbago na tayo sa biyaya ng Panginoon. Kung magkakamali man tayo, sana iba naman. Huwag naman paulit-ulit dun sa pagkakamali na yon kasi hindi tayo nakaka-progress eh. Kaya in this coming year, lagi natin tatandaan, yung mga bagay na pinagdaanan natin last year, harapin natin sa ngayon ng buong tapang at buong pagpapakumbaba sa biyaya ng Diyos na mapagtatagumpayan natin siya. Amen po? So, anong ibig sabihin nito? May mga pagdadaanan tayo na mga bagay, hard pathways in this coming year because that's part of life. Pero lagi natin tatandaan, sabi ng Lord, even, balikan natin, sabi sa conclusion na plan, even in the hard pathways, overflow with my abundance. Kahit nandun ka po sa hard ways na pinagdadaanan ng buhay mo, nandun ka at the middle of yung hardship, makikita mo pa rin ang favor ng Lord. Why? Kasi inayos mong spiritual na buhay mo eh. Pero kung hindi mo inayos ang spiritual na buhay mo, paulit-ulit lang siya. That's why sabi ko, lagi natin ini-emphasize yung kahalagahan po ng pakikipag-usap natin sa Diyos every day. Why? Kasi ito yung mag-i-strengthen. That's the advantage that we have as Christian. Why? Kasi mayroon tayong salita ng Diyos, mayroon tayong Panginoon na nangako na hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwanan. At kapag tayo po'y laging naka-align sa Kanya, ano man yung bagay na pagdaanan nating mahirap sa taong ito, hindi tayo dadapuan ng kahit na anumang depression. Hindi tayo dadapuan ng kahit na anong anxiety na yan. Why? Kasi mayroon tayong lakas na nagmumula sa Diyos. At yung hard ways na yon, magiging positibo pa ang tingin natin because lagi natin tatandaan, pag may hiningi ka sa Diyos, naka-align ito doon sa pagsubok na pinapahintulot niya. Because God will not entrust something to you na hindi ka niya sinusubok. Pag may hiningi ka sa Diyos na isang bagay, tandaan mo, mayroon din siyang pagsubok na ipapahintulot sa iyo. Because ayaw ng Diyos na ibigay sa iyo ang bagay na hinihingi mo nang hindi ka nakadaan doon sa bagay na dapat mong daanan para maging worthy or para maging karapat-dapat ka na pagkatiwalaan doon sa bagay na hinihingi mo. Katulad ng isang bata, kung ang bata ay umingi ng sasakyan, pero alam mo na hindi pa siya marunong mag-drive, hindi mo siya bibigyan ng sasakyan dahil magiging kapahamakan niya yon pag dinrive niya yon. Kaya yung bata na yun na humingi, dadaan siya sa process. Idadaan mo siya sa pag-aaral, tuturuan siya mag-drive, maintindihan niya yung mga traffic rules, kukuha siya ng lisensya, and that's the time na bibigyan mo siya ng sasakyan. And that's the process of life.
Kaya babantayan po ninyo, ano ang inyong nakaline na request, prayer items with your God. Bawat item na mayroon ka, kailangan tandaan mo na may mga challenges din na papahintulot ang Diyos para ma-fulfill na yan. And that's why napakahalaga ng regular and intentional na communication with your God. Kasi that's the advantage that we have. Pag mayroon kang salita ng Diyos at on fire ka lagi sa presence ng Lord, anuman yung mga bagay na pinagdadaanan mo, madali mo yan mapagtatagumpayan at hindi ka mawawala ng pag-asa, hindi maapektuhan yung mga paglilingkod mo sa Diyos because you are always connected to the source of life. That's the source of encouragement. That's the Word of God. Through the power of the Holy Spirit, magiging maayos ang takbuhin natin for this coming year 2024 and throughout the years na papahintulutan ng Diyos na manatili tayo dito sa lupa. Ganun ang bagay. Lagi natin tatandaan na kahit po may hard ways, may path na rough road, lagi natin tatandaan ang Diyos ay lagi po siyang magbibigay po sa atin ng pag-asa. Sabi po rito, para mas maintindihan po natin yung context kanina, that even the hard ways, sabi ron, balikan natin yung journey ng Israelite from the Egypt, the land of Egypt, the land of slavery, going to the promised land. Tandaan natin, tingnan po ninyo, before the Israelites conquered the promised land, bago nila masakop, bago nila maposes yung pinangako ng Diyos na lupang pangako, the land flowing with milk and honey, ibig sabihin matagumpay na lugar. Bago nila nakamit yun, kailangan nilang pabagsakin yung makapal at mataas na Jericho wall. Right? At ang isa pa, kailangan nilang matawid yung tinatawag po natin, the Jordan River. At pag in-explore nyo yung Jordan River, it is a sign or symbolizes of purity. Ibig sabihin, may purification na gagawin ng Diyos sa'yo. And one way of purification na paraan ng Diyos is to test you by sending some trials. And minsan, hindi nagpapadala ang Diyos. Ginagamit ng Diyos yung pagkakamali natin, the consequences of our mistake, ay ginagamit ng Diyos as a test para po ma-purify tayo, para maging qualified tayo doon sa bagay doon hinihingi natin sa Diyos, which is the promised land. So laging may process. Sabi nga po nung isang kausap ko po na client ko po, sabi niya sa akin, pastor, kasi pastora din siya, pastor. So nag-uusap kami kasi magtatayo kami ng simbahan nila doon sa Tanay. At ang sabi niya sa akin, pastor, ako naman po ay naniniwala na wala naman pong libre. Wala naman pong free sa mundong ito. So ibig sabihin, kung titingnan mo yung context ng sinasabi niya, sa bawat bagay na gusto natin mangyari sa atin, may gagawin tayo. Walang free. Kaya po yung context po nung ginagawa ng gobyerno natin, ng mga ayuda-ayuda na yan, pag hindi siya na mababantayan, actually yun yung nagtutulak sa mga tao para lalong maging mahirap eh. Why? Kasi umaasa na lang sila sa ayuda, ayaw na nila magtrabaho. Pero kung ang iisipin ng gobyerno ay mag-create ng trabaho at turuan ng mga tao gumawa ng trabaho, sabi nga nung isang kasabihan, di ba, turuan natin ang tao na mangisda. Kasi pag natuto silang mangisda, pwede silang mag-provide ng pangangailangan nila. Pero kung magbibigay ka lagi ng isda, lagi lang siya nakatunganga. So, di ba, kung iisipin mo po yung context nan, sana i-rationalize siya. Maganda na tayo po ay nagpo-provide sa pangangailangan ng ating kababayan. But sana lakipan siya ng bagay na mas malalim na intensyon na turuan yung tao magbahanap buhay. Nang sa gayon po magkaroon siya ng sarili po niyang pride ba in a positive way. Na kung may kinakain man ako ngayon, ito'y pinagpagalan ko. Hindi ito dahil sa tulong. At minsan nga, because of that mentality, ang nangyayari pa nga po, di ba? Nakikita natin, sinusugal. Kasi next month, mayroon na naman uling ayuda. Amen? So makikita natin, kailangan mayroon changes po. Kailangan may pagbabago. At sa bagay po natin, wala nang free. Kailangan mayroon talaga tayong babayad. Meron tayong mga pagdadaanan po. Pero lagi nating tatandaan, ito ay nakita ko po ito sa isang quotation,
na nag-inspire po sa akin. Sabi niya, may hard times tayong pinagdadaanan. Pero sabi nitong tao na to, if God takes us on a stony path, kapag ang Diyos daw po ay dinala niya tayo doon sa mabatong daanan, rough road, sabi niya, He will fix us with strong shoes. Kapag tayo daw po mga Kristiyano ay pinahintulutan ng Diyos na dumaan po sa mababatong lugar, susuotan niya tayo ng isang matibay na sapatos. Amen? Na kahit mahirap, tatawid tayo because meron tayong matibay na shoes na panlaban doon sa stony road na pinagdadaanan po natin. And ito po ay makatotohanan kapag ikaw po ay lagi pong nakakonekta sa buhay mo sa Panginoon. Ito ay hindi totoo kapag ikaw po ay Kristiyano ka pero hindi ka nag-intentionally na nagpapalalim sa relasyon mo. Talagang mag-i-struggle ka. Pero kapag ikaw po ay very intentional ka sa pakikipagniig mo sa Diyos every day of your life, para sa iyo to. If God takes you in a stony path, He will always speak with you with His strong shoes. At lagi ko tong kiniklaim. Sabi ko, Lord, mahirap tong pinagdadaanan namin ngayon, pero naniniwala ako, dahil ako ay lingkod mo, dahil ako ay naglilingkod sa iyo, lagi mo kaming susuotan ng mga matitibay na bagay, sapatos, para mapagtagumpayan namin ang paghakbang namin sa mabatong lugar na to. And at the end of the day, it is only by your glory, it is only for your glory kung bakit kami nagtagumpay. Kasi kung wala yung sapatos na matibay na sinuot mo sa akin, hindi ko to mapagtatagumpayan. Kaya, the glory belongs only to you. Amen? At hindi po natin yan ma-appreciate kapag hindi po tayo laging nakakonect sa salita ng Diyos. Alam ko, mahirap po mag-devotion. Experience ko rin po yan. Mahirap, pero kahit gano'ng kahirap, sugo. Puntahan natin yan because that's the only way to succeed. Amen po. And in conclusion, tapos na po ako. In conclusion, sabi rito, let's remember that our part, yung part natin, we need to give the Lord Jesus the first place in every area of our life. Kung gusto mo maging matagumpay ang taong 2024 mo, alalahanin mo, yes, God crowned every year with His favor, with His bountiful harvest, pero may part ka. Ang part mo, we need to give the Lord Jesus the first place in every area of our life. Para mas lalo po may strengthen to, meron po ako isang quotation na nakita at isi-share ko po sa inyo, ayon po kay Ralph Harris. Sabi niya, to achieve spiritual success. Dami yung context, spiritual success. Kasi yung spiritual success mo, nakadepende yan, nakadepende lahat ng successes mo sa buhay mo. Pag matagumpay ka spiritually, ayon sa tingin ng Diyos, I believe magiging matagumpay ka sa lahat ng aspeto mo sa buhay. To achieve spiritual success, do not forget to give God the first hour of the day. What is the first hour of the day? When you wake up, personal kasi ito, paggising mo, that's the first hour of your day. Huwag mong kalimutan ng Diyos na pasalamatan. Huwag mong kalimutan na ibalik sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Sabi ni Pastor Joey, yung pinapakinggan namin nung kami nasa Baguio, yung midweek survey, sabi niya, ako kapag nananalangin ako, lagi akong punong-puno ako ng papuri sa Diyos. Ina-appreciate ko yung kabutihan ng Diyos. Lagi kong sinasabi, Panginoon, salamat sa biyaya ng buhay, salamat sa biyaya ng kalakasan, salamat sa biyaya ng aking pamilya, ng kalakasan ng aking asawa. Iniisa-isa niya yon. Hindi siya natatamad na banggitin ang lahat ng yan kahit paulit-ulit. Because na-appreciate niya, salamat sa biyaya ng Diyos. Do not forget to give God the first hour of your day. Second, the first day of the week. What is the first day of the week? The first day of the week is not Monday. It is Sunday. Linggo po yung first day of the week. That's why, wag natin kakaligtaan ang pagtitipong tulad nito. Alam mo, sabi ko nga kay Pastora Gracia, minsan, one of these days, God's kalooban-loobin ng Diyos, na ma-explore ko yung, kasi di ba tayo po ay nagpalit na yung season natin. Parang nagpalit na yung approach because of the pandemic. Nauso po yung because of the pandemic, because of yung technology na pag-enhance po, pag-improve ng technology natin ngayon,
nauwi po tayo, even the Christian, yung mga tinatawag natin online. Online na pagsamba, online na classes, online na trabaho. Now, speaking of spiritual success, pag linagay natin sa spiritual, nakakalungkot isipin kasi maraming tao ngayon na nakokontento na lang sa online worship service. Sabi ko nga, loobin ng Diyos, makakuha ako ng wisdom from the Lord on how, kung paano to babasagin, na parang feeling natin, total, umaatid naman ako online, ayos ako spiritually. Pero nakakalimutan natin yung Hebrew 10:25. Na wag natin kaliligtaan ang pagtitipon ng mga nagmamahal sa Diyos para praising. Ibig sabihin, yes, nagbago ang panahon natin, pwede tayong mag-online, pero depende sa kalagayan mo. Kung ikaw po ay nakahiga sa karamdaman at hindi mo kayang lumakad, then you can use online. Pero kung malakas ka, kaya mo maglakad, bakit hindi ka pumunta ng gawain, ng simbahan? Ba't kailangan mo mag-online? Kung hindi maiwasan, may trabaho na hindi mo matanggihan, hindi naman lagi, pero hindi talaga, emergency siya, kailangan mong pumunta, then we can use the online. Pero kung every first day of the week, every Sunday na lang, online ka, sabi mo naman, naglilingkod ka sa Lord, I doubt kung kalooban ng Diyos yun. But for sure, hindi kalooban ng Diyos. Because ang context ng Bible, magtipon-tipon tayo corporately para makita po natin ang bawat isa kung paano tayo pinagpapala ng Diyos. At kung paano tayo binabago ng Diyos. Very limited po yung online. Ang nakikita lang natin ang pastor tsaka yung mensahe ng pastor. Pero hindi natin nakikita yung mga tao na pinagpapala ng Diyos. At hindi natin nayayakap, hindi natin nakakamayan yung mga tao na pinagpala ng Diyos. Kaya po, huwag tayo masanay, bagaman nagbago ang panahon. Huwag natin i-conforme ang sarili natin. Di, parehas din yan. No. I beg to disagree. Kung okay ka sa iyo yan, then okay ka lang. Pero as for me, and my family, and sa Holy Deliverance, hindi kami nakakonfine sa online. Hanggat may kapasidad kami na mag face-to-face, gagawin namin yun. Lalo ngayon, wala na naman nagbabawal sa atin mag-gather together, right? Noon nga na pinagbabawalan tayo, nagpipili tayo, ngayon pa. Kaya po nakakalungkot lang isipin, may mga Kristiyano po na ang tingin nila, okay sila, kasi nag-online naman sila every Sunday. I don't think so. So, sabi rito, the first part of every first day of the week, that's Sunday, wag natin kakalimutan. The first part of every paycheck, ito medyo palalim siya. Lagi natin tatandaan, pag Kristiyano ka, bawat financial increase and financial blessings na natatanggap mo, when you return to God, what is due to God, ayokong maging doctrinal, kasi baka sabihin nyo, hindi na uso ang tithes. Sa iba, even dun sa mga nanonood sa atin, pag tayo po'y nagbabalik, what is due to God, that's the safe word. Kung anong nararapat para sa Diyos. Kasi dapat pag nagbibigay tayo, ayon sa kalooban ng Diyos, hindi lang sa nagkagustuhan natin. Kasi yung context ng 2 Corinthians, na ayon sa, hindi ka napipilitan, at ayon sa iyong kalooban. Pero dapat ang reference nun, nakakonect doon sa kalooban ng Diyos. Kasi kung ang kalooban ng Diyos ay ganito, 10%, pero ang kalooban mo ay 5 lang, kahit maluwag sa kalooban mo, I don't think na malulugod ang Diyos. Dapat ang context po noon, naka-refer doon sa point of reference ng inaalaw ng Diyos, kahit wala po yung batas, is the 10%. So, ibig sabihin, in every paycheck na natatanggap mo, you have to acknowledge that God is the one who gave you that. Kaya mo binabalik sa Diyos ang para sa Kanya. Of course, may mga karanasan tayo na kahit hindi tayo nagbibigay, nagtatagumpay naman tayo. Maaari, kasi may mga kakilala tayong ganun, maaari, pero lagi natin tatandaan, darating ang panahon, kung anong tinanim mo, aanihin mo yan. Yung yaman na mayroon tayo, di natin pwedeng sandalan yan. Kahit mayaman tayo ngayong taon na to, pero kung hindi tayo natutong sumunod sa kalooban ng Diyos, by paying what is due to God,
by returning what is due to God, I believe, sa isang iglap, you are in a position na hindi tama. Why? Kasi pwede sa isang iglap, kahit billion pera mo, pwedeng mawala lahat yan. Ang advantage ng isang tao na matapat sa Diyos, mawala man lahat yan, makakabangon ka pa rin. Sapagkat alam mo na ang Diyos ay hindi kanya pababayaan. That's the worst scenario. Pero ako'y naniniwala, hanggat nagiging matapat ka sa Diyos, sa mga financial na natatanggap mo, I don't think na pararanasin ka ng Diyos sa pinaka tuyot talaga na walang-wala ka. I don't think so. Hindi ganon ang paraan ng Diyos. Ang Diyos ay matapat, He is good all the time. Kapag mabuti ka sa Kanya, at sobrang talaga nagiging matapat ka sa Kanya, I don't think napapayagan niya ng mga bagay na meron ka ngayon. Hanggat alam mo kung paano gamitin yan, at nalulugod ang Diyos sa'yo, I don't think nakukunin ng Diyos yan sa'yo. Pero ang disadvantage ng mga tao na nagsabi natin, nagmamahal tayo sa Diyos, pero pag may tinatanggap tayong finances, nakakalimutan natin ang Diyos. Nawa, magising tayo sa katotohanan. Na one of these days, yung bagay na ginagawa mo, dadaanan mo yan. Ipoproseso ka ng Diyos. Ang pinakamasakit niyan, nasa huli lagi ang pagsisisi. Kaya pag napakinggan nyo po to, nawa magpalit tayo ng paraan na ginagawa po natin. Hindi kailangan ng Diyos ng pera natin. Ang reason kung bakit niya tayo, i-offer natin sa Kanya every paycheck na meron tayo, because gusto ng Diyos na ma-acknowledge natin, siya lamang ang pinagmulan ng bagay na mayroon tayo ngayon. And doing that, nagtatanim tayo sa matabang lupa. Amen po. And sabi rito, the first consideration in every decision, we are made, people made by His decision or her decision. Nabubuo po tayo dahil po sa mga decision na ginagawa natin. Tama? Pag nag-decide ka na magbabago ka. Pero pag hindi ka nag-decide na magbabago ka, okay lang, okay ka lang, ganun din ang mangyayari sa'yo. We are made because of the decision na ginagawa po natin. So para po maging safe and secured at maging mabuti ang magiging bunga nito sa atin, every decision na gagawin natin, consult God. Isama mo ang Diyos sa mga desisyon na gagawin mo. May bagay ka na pagdidesisyonan, tanong, magbibigay ba ito ng lugod sa Diyos? Mapapalapit ba ako sa Diyos kapag ginuha ko to? Or mapapalayo ako sa Diyos? Hindi ko titingnan yung pagtingnan natin sa karir, hindi ko titingnan yung laki ng financial na capacity na pwede itong ibigay sa akin. Kung ang kapalit naman nito ay malalayo ako sa Diyos, bakit ko siya kukunin? Trap yun. Deception yun. Pero kung sa tingin ko, magagangiging daan ito para po mas lalo ako makapaglingkod sa Diyos, and then, igagrab ko to. But of course, hindi mo yan ma-analyze kung paminsan-minsan ka lang nagbabasa ng Bible. Because ang wisdom po, hindi yan nakukuha sa mga pag-aaral-aral natin sa labas. Wisdom comes from God alone. Yung karunungan, nagmumula lang po yan sa Diyos. At ang karunungan ng Diyos, nandito sa Bible. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kailangan may banal na takot ka sa Diyos. Amen? At lagi ko natatandaan, nung kami po bago pa lang mag-asawa, kung hindi daw ba ako, because of my profession, kasi sa profession namin, talagang may mga temptations. Pero alam mo yung sagot ko lagi, doon sa mga engineers na nakakasama ko na may mga night life, may mga paggabi, ibang buhay nila, iba ang kasama nila, lalo pag nandun sa site na malayo, may mga sidelines po sila. At sabi nila, hindi pwedeng puro adobo ang titikman natin, tikim naman tayo ng ibang putahe. Ganun yung mga lingwahe maririnig mo. But for me, ang lagi kong sinasabi, kasi yung iba, kaya hindi yan makagawa ng kamalian sa asawa niya kasi takot siya sa asawa niya. Kasi pag nalaman ng asawa niya, palalagyan siya. Ganon, di ba? Pero ang sabi ko, hindi ako takot sa asawa ko. Takot ako sa Diyos. Kasi kung takot lang ako sa asawa ko, may mga bagay, limitado ang kanyang kakayanan para alamin niya kung nasaan ako. Di ba? So, hindi man niya ako makikita. Kung ang takot lang ang pagbabasehan ko, takot ko sa kanya, magagawa ko pa rin yung bagay na gusto kong gawin. Pero kung ang takot ko ay nakasandal sa takot ko sa Diyos, alam ko na kahit saan ako nandoon, makikita ako ng Diyos. And because of that, yun yung mag-i-strengthen sa'yo. And that's strengthen me. Because of that fear sa Diyos,
nagkaroon ako ng karunungan. I learned how to, yung mga bagay na mga tulad ng ganon, sa biyaya ng Diyos, na pagtatagumpayan ko yun. Amen. In Jesus' name. Kaya po, in every decision na mayroon tayo, always consider God. Kasi yun yung magbubuo sa iyo. And then the last one, always in the first place in our heart, ang ating Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, He will give you the desires of your heart. Pero yun lang yung promise. Pero anong una nun? Delight yourself in the Lord. Kasi pag tayo, masyado tayong makasarili, di ba? Pag tumitingin tayo, huwag ka mag-alala, ibibigay sa iyo ng Lord yan. Sabi ng Lord, He will give you the desires of your heart. Yes, tama yon. Pero anong condition? If you delight yourself to God. Kaya kung magpapayo kayo, delight yourself, kumplituhin po ninyo. Delight yourself always to God, and He will give you the desires of your heart. Why? Kasi kapag nagdi-delight ka, lagi ka nagbababad sa presensya ng Diyos, yung gusto mo, mapapalitan yan. Kasi ang magiging gusto mo, kung anong gusto na ng Diyos. And because yung gusto mo ay gusto na ng Diyos, He will give you the desires of your heart. Kasi hindi ibibigay ng Diyos sa iyo yung bagay na ikapapahamak mo. Ang ibibigay ng Diyos sa iyo kung ano naka-align sa Kanyang kalooban. That's why kung ano man ang hinihingi natin sa Diyos, delight yourself first in the Lord. Yung mga hinihingi mo, mapapalitan yan. At kapag napalitan yan, I am very much sure na magiging totoo sa iyo ang Proverbs na yan. Salita ng Diyos that He will give you the desires of your heart. Kaya po mga kapatid ko po sa Panginoon, sa oras po na ito, as to end po, sa pagtapos po natin ng taong ito, paalala ko po ito sa inyo. Actually, hindi po ako naka-assign ngayon dapat magturo. Mayroon akong in-assign, but it is God's will na makarating uli ako or akong magturo ngayon because paalala to sa atin ngayon. Malaki po yung ini-embrace kung naiintindihan nyo yung context ng atin pong tinatakbo as Family of Holy Deliverance. Magiging mapagbantay tayo pagdating ng taon na to. Kasi dalawa yan eh. We declare that this is the year of harvest and increase. Pero lagi natin tatandaan, sabi ko nga kanina, sa bawat hingi natin sa Diyos, meron siya mga challenges para to test that you are worthy or you are qualified at magiging mabuti kang katiwala. Kasi sabi ng salita ng Diyos, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaki. Kaya kung anong maliit na bagay na pinagkakatiwala sa iyo ng Diyos ngayon, pag-igihan nyo yan. Kasi hindi lalaki ang pagkakatiwala sa iyo ng Diyos kung sa maliit pa lamang, sumasablay na tayo. Walang masama sumablay. Okay lang yon, part of life yan. Pero mahalaga, bumabangon ka, nagkakaroon ka ng progression. Inaayos mo yung pagkakamali mo nakaraan, babaguhin mo ito ngayon. Kasi wala naman magbabago, wala naman pwedeng magbago ng buhay mo. Ang Diyos tsaka ikaw eh. Kasi hindi ka naman babaguhin ng Diyos kung hindi mo siya papayagan na baguhin ka eh. May cooperation tayong gagawin. So submit your life to God at itatransform ka niya from glory to glory. Kaya po as we welcome 2024, huwag natin kaliligtaan, ano man ang pinagdaanan natin, dahil anak ka ng Diyos, ang taon mo is the year of the Lord's favor. Amen? Kahit anong pinagdaanan mo, yung every year mo is the year of the Lord's favor. Magbabad ka sa presensya ng Diyos at matatagpuan mo that every year is a year of the Lord's favor. Have a blessed and Christ-filled 2024 po. Palakpakan natin ang Panginoon at tumayo po tayong lahat at tayo po ay mananalangin sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, banal at mapagpala, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat po sa biyaya po ng buhay. Salamat sa biyaya po ng kalakasan at salamat po sa biyaya po ng taong 2023, Lord. Lilipas po ang taong ito. Ito ang huling araw, Panginoon, pero haharapin po namin ang 2024, Panginoon, na nakaset po ang aming isip at puso na lagi po kami maging dependent sa iyo, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na ang buhay ay magiging matagumpay, ganap at kasiyasiya kapag ito ay nakaangkla sa katotohanan at sa prinsipyo ng iyong mga salita, Lord. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon,
Nanawa sa pagpasok ng taong 2024, Panginoon, mayroon kaming goal na maging intentional kami, Lord, sa patuloy po namin pakikipag-usap sa iyo at pagpapalalim ng aming relasyon sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, at patuloy, Lord, na ikaw po ang mahayag, ikaw po ang patuloy namin maparangalan sa aming buhay, at ikaw, Lord, ay patuloy po na maitaas sa aming pong mga pagtitipon at higit sa lahat sa aming buhay, saan man kami naruroon. Maraming salamat po, Panginoon, sa 2023, and thank you din also, Lord, for your favor for the year 2024. Maraming salamat, Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Tunay na napakabuti ng Lord dahil sa huling araw ng taong ito, hindi niya hayaan ang bawat sa atin ay hindi makapagsama-sama para tayo ay manambahan sa ating Panginoon at magpasalamat sa buong taon na ibinigay niya sa atin at sa susunod na taon, pagpapala na rumaragasa ang ibibigay sa bawat isa na inuuna ang Panginoon. Amen? Sige nga po, palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Ito po yung oras na tayo naman po ay magbabalik ng nararapat para sa ating Panginoon. Dahil katulad ng sinabi kanina ng ating pastor, na kapag inuna ang ating Panginoon at ibinigay sa Kanya yung nararapat, di po ba? Marami ng katuruan ang narinig natin na alam natin na kapag nagtanim tayo sa matabang lupa, sigurado ang ani nito talagang sagana. At tayo po, sa pagbibigay natin ngayong oras na ito, alam natin, hindi kailangan ng ating Panginoon ang mga bagay na meron tayo dahil sa Kanya nagmula ang lahat. Dahil sabi ng salita ng Diyos, sa Gawa, chapter 17, verse 24 to 25, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto ay ang Panginoon ng langit at ng lupa at hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Malinaw po na ang Diyos natin, siya po ang may gawa ng langit at lupa. At sabi, hindi ito nakatira sa templo na gawa ng tao. Sabi ng 25, hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao sapagkat siya mismo ang nagbigay ng buhay, hininga at ng lahat ng bagay sa sanlibutan. Kaya malinaw sa bawat isa sa atin, sino yung Diyos na lagi nating pinag-uusapan sa lugar na ito? At bakit kailangan natin magbalik? Hindi dahil para sa Kanya, hindi ito para sa Kanya, no? Para po ito sa mga tao na nangangailangan pa rin ng tulong sa pamamagitan po nito para ma-reach out yung mga kapatiran natin sa iba't ibang lugar. Mapakita natin yung pagmamahal ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga pagpapala na ibabahagi din po natin sa mga kapatid natin. Dahil sabi din po ng salita ng Diyos sabi po dito sa Psalms 24:1, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Kaya talagang kung ano man po ang nasa inyo, hindi po ito dahil sa dunong natin, hindi sa lakas na meron tayo, kundi dahil ito po ay galing sa ating Panginoon. Kaya po sa atin, sa pagbibigay po natin, alam naman po natin na ito talaga yung susi sa paglago ng bawat isa sa atin, sa paglagong espiritual po ng buhay na meron tayo. Kaya po, sa pagbibigay natin, kung tapat po talaga tayo magbibigay sa ating Panginoon, sigurado po na ang pagpapala ng Lord talagang bubuhos ito sa iba't ibang aspeto po ng buhay natin. Mula sa ating pisikal, sa ating pinansyal, higit, dahil ito talaga yung kailangan natin para mas lalo pa tayong makapagbahagi ng pagpapala na galing sa Lord, At higit, yung po sa ating emosyonal at spiritual na pagbibigay po natin. Kaya po, sa atin, sa bawat sa atin na natatanggap po natin, alam natin lahat tayo, mula sa bata hanggang sa atin, sa edad natin at sa mga mas bata sa atin, Talagang lahat tayo nakaka-receive. Tama po ba? So, lahat tayo talagang sa pagtanggap natin, lahat tayo pwedeng makapagbalik sa ating Panginoon. Kaya po sa pagpapala natin, sa pagpapala ng Lord sa bawat isa sa atin, hindi pa ba sapat yung buhay na ibinigay na 1 linggo ay pinaalala sa atin? Sino ba itong isinilang na to? Bakit ba tayo nagse-celebrate ng Kapaskuhan? Di po ba? Dahil una na siyang nagbigay sa atin. Kaya tayo bilang mga kumilala, tumanggap sa ating Panginoon. Alam natin, ano yung nararapat sa ating Panginoon. Kaya wag po nating panghinayangan, anumang pong ipagkakaloob natin para sa ating bahay-sambahan. Dahil ito po ay pagpapakita ng pagmamahal natin
higit doon sa vision ng ating bahay-sambahan. Dahil alam naman po natin, ano yung nais ng mga lingkod ng Panginoon, hindi para lang mapaganda ang ating bahay-sambahan, higit para maabot natin yung mga kapatiran natin na walang kakayahan para makita nila na sila ay pumunta sa iba't ibang lugar na para maipakita gaano ba talaga kabuti, gaano ba kaganda, kabuti, kabait, mapagmahal ang Diyos na meron tayo. At ito'y makikita sa pamamagitan ng mga kapatiran na katulad po natin. Amen? Sige po, tayo na po tayo. Anda po natin ang ating mga kaloob dahil talagang sa pagbabalik natin sa ating Panginoon, asahan po natin, siksik, liglig at umaapaw ang ibabalik ng ating Panginoon sa mga taong totoo at tapat na nagbabalik sa Kanya. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, dakila at banal Lord, muli salamat, Panginoon, dahil sa buong taon na nagdaan, 2023, O Lord, tunay o God, na lahat kami, Panginoon, hindi kami nakaranas ng tagutom, Lord. Hindi kami nakaranas ng kinapos ang bawat isa. Dahil every time, Panginoon, na kami, Panginoon, ay may mga pangangailangan, talagang nauuna na ang iyong kasagutan, O God. Kaya walang dahilan, Panginoon, para hindi namin maibigay, Panginoon, yung mga pangangailangan ng aming bahay-sambahan at mga kapatid namin sa iba't ibang dako, Lord, na sa pamamagitan ng pagpapala na ibinigay niyo sa amin, Lord. Salamat dahil nagiging kabahagi kami, Panginoon, para sa paglago ng aming bahay-sambahan at para maabot ang mga kapatiran namin sa iba't ibang dako, Lord. At salamat din po, Panginoon, dahil sa buong taon, Panginoon, tunay na ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay hindi nakatira kung saan paman, kundi Ikaw, Panginoon, ang may gawa ng langit at lupa at Ikaw din ang nagpala sa bawat isa. Kaya dalangin po namin, Panginoon, sa mga susunod pa pong taon, na nawa lahat kami magkakasama pa rin, Panginoon, ang bawat isa malusog at higit, Panginoon, nagiging daluyan pa rin po kami ng pagpapala para sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo namin ibabalik ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Sabay-sabay nagkakalap sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagkakalap sa indak ng papuring sa'yo. Kamang-hamanghang pag-ibig ng panangin sa aming tumubad. Di ka dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhon. Kamang-hamanghang pag-ibig ng panangin sa aming itatanghal. Pangalan mo, Jesus. Kamang-hamanghang pag-ibig ng panangin sa tumubad. Di ka dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhon. Kamang-hamanghang pag-ibig ng panangin kami. Minahal mo lubag, aming itatanghal. Pangalan mo, Jesus. Lahat po ba tayo ay pinagpala ng Lord? Say amen! Talaga kayo ay yung umuwi, Kasi upo kayo ng upo eh. Tatayo na po tayo. Ayan. Pwede ba sabihin niyo sa katabi niyo, Blessed New Year! Ayan. Praise the Lord kasi po maya-maya lamang ay 2024 na. Praise the Lord! Pwede bang palakpakan naman natin ang ating Panginoon Diyos kanina? To achieve spiritual success, sabi ng Pastor June, ito daw po ay hango, bigay ni Ralph Waris. Do not forget to give God the first hour of the day. Mamaya, unting oras na lang, 2024 na. Baka mamaya matulog po kayo, 3 a.m., ang mga 4 a.m., pero yung pagdilat ninyo, 2024 na. The first hour, yung unang dilat mo, say, thank you, Lord, naka 2024 ako. Amen. Pwede bang palakpakan natin ng Lord? You know, the first day of the week, let's give God the first part of every paycheck
the first consideration in every decision, and the first place in your heart. Pwede ba? Lagay na natin sa Lord sa puso mo. Parang awa mo na. Kung bakit ka nagkakandahirap, kung bakit lagi ka nalang umiiyak, wala namang kadahilanan, iyak ka ng iyak, lagi-lagi ka nalang nalulungkot, because you are not putting Jesus Christ first place in your heart. Ay, ang sarap-sarap, no? Mamaya, 2024. So, today is a new day. Tomorrow is another day. Amen? 2024, it's a chance for everyone to start a new beginning. Amen? Kung pangit man yung mga, meron man tayong mga palpak ng 2023, pagdilat natin, Lord, it's a brand new day, 2024. Amen? So, pasalamat tayo sa Lord. Hallelujah. Can we all raise our hands to God? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, nakita niyo ang bawat isa sa amin. We are all raising our hands, O God, and to you. We surrender, O God, our lives, O God, sa iyo. Lord, salamat sa buong isang taon, hindi mo kami pinabayaan. Ang hirap man, parang feeling namin, gapang na yung iba sa aming mga kapatiran. Yung iba, sobrang napaiyak, sobra yung pagod, sobra yung lungkot. But thank you. Thank you, O God, dahil magkakasama kaming lahat. Meron mang mga nasaktan ng bawat isa, nasaktan physically, lalo't higit nasaktan ka, Panginoong Jesus. Lord, we are all here gathered together. We're asking forgiveness, Lord, sa lahat ng mga bagay na nagawa namin. And as the new year begins, Lord, we look to you, O God, for our hope. Lord, sa iyo matatagpuan ang pag-asa. Sa iyo matatagpuan, Panginoon Diyos, ang joy. Sa iyo matatagpuan, Panginoon Diyos, ang kapayapaan. Hallelujah. Lord, give us the courage, O God, to do all that you ask of us, O God, in Jesus' name. At Lord, sa oras na to, please allow us, O God, to be brave, not to do what isn't, O God, from you. Lord, sa oras na to, I pray and declare, O God, that you show, O God, to each and every one, O God, how to walk, O God, in grace, in Jesus' name. And let us all embrace, O God, your love, O God, even more in Jesus' name. Lord, sa bawat isa sa amin, paigtingin mo, Panginoon Diyos, ang pagmamahal namin sa iyo. Paigtingin mo, Panginoon Diyos, ang prayer life namin. Paigtingin mo, Panginoon Diyos, ang pagbabasa namin, Panginoon, ng iyong salita. Lord, help us, O God, that we are to put you first place, O God, in our hearts, in Jesus' name. In all our decisions, O God, magkaroon kami, Lord, lagyan namin, Lord, talaga ng consideration, Panginoon. Lord, help us to consider you, O God, in every decision, O God, of our lives, in Jesus' name. Lord, maraming pong salamat, Lord, sa iyo po, Panginoon, ang aming buhay. Lord, maraming pong salamat sa iyo ang buhay ng aming pamilya. Whatever resources, Panginoon Diyos, na meron kami, Panginoon, ay sa iyo. Maraming pong salamat, O God. Magsasama-sama kami ng aming buong pamilya. Mananalangin kami, magpapasalamat sapagkat ikaw ang may kinalaman kung bakit nagtatagumpay ang bawat isa sa amin. Lord, purihin ka, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. And Lord, at this very moment, as we temporarily, O God, depart on this place, O God, may the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us all. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Blessed New Year po. Hallelujah. Kayo po'y magkamayan. Blessed Sunday, everyone. Happy New Year!